Please be seated now in the presence of the Lord. Amen. And listen carefully because this message will allow you to understand that you are not a victim, but you are a victors. At ano ba ang ibig sabihin dito ng ating Panginoon? Nung sinabi niya sa aklat ng Revelation, and I heard a loud voice, this is John the Beloved, testifying that he saw and he heard a voice from heaven, na siya ay nagpatotoo na narinig niya at nakita niya ang laman ng langit at ang nagsalita mula sa langit. He is a simple man like you and me. He is not a religious, he is a friend of Jesus. Hello? John the Beloved is not a religious man. He is not a devoted man. But he is so close to Jesus. Once he was a religious man, at ang relihiyon po niya ay Jewish religion, not a Catholic. John the Beloved is a Jewish man na may panampalataya sa Diyos at ang kanilang relihiyon ay tinawag na relihiyon ng mga Hudyo. Mayroon silang mayroon silang isang salita na ginagamit diyan. Ano? Judaism. Yan. Thank you, Pastor Kevin. Judaism po yung kanilang religion. Ang Catholic po ay galing sa Roma. Para sa inyong kaalaman, kung pipili lang naman ako ng religion, but I am a Catholic before. But Judaism is a faith of John the Beloved. Ngunit na-invade po sila ng Roman power. Nagkaroon ng digmaan, ng malawakang digmaan, ang Syria, ang Babylonia, ang Philistines ay na-invade ng Roman power. Na siyang sinasabi ng aklat ng Daniel na may kapangyarihan mula sa west ay sa north, na sasakop sa buong Asia Minor. Asia Minor po ang tawag doon. The Middle East. At nasakop nga silang lahat, maging ang Babylonia, maging ang Israel, nasakop sila. Kaya naman, pumasok yung salitang Catholicism. You must to have your history. Sa world history, makikita nyo po yon. Sino mga naka-remember pa sa world history natin sa eskwelahan? Baka dinaanan mo lang at hindi mo na binigyan ng pansin. But when I read the Bible, I remember the history. The history of the world history. In-invade po ang Asia Minor ng Roman Empire. At ang batas ng Roma, ang pumatay kay Jesus, ipako sa krus. The Judaism rule is to stone. Yan yung Judaism, batuhin hanggang sa mamatay. Kaya nung si Mary Magdalene ay dinala kay Jesus, gusto niyang ang batas ng Judaism ang papatay kay Mary Magdalene, batuhin hanggang sa mamatay. But Jesus understand na ang panahon na yon ay Roman power. Pag ginawa niya yon, maaga siyang mamamatay. Kasi papatayin siya mismo ng Roman power. Kaya, the cross, when you sign of the cross, meaning you are a victim of religion. Hello! Marami pong mga Christian na hindi alam kung bakit siya nag-sign of the cross. Meaning, you are under Roman rule. When I got to understand this, I want to come out because victim pala tayo nang hindi natin nalalaman. Minsan, ang liliit pa, no? Cross, hanggang dito. Pero chismosa naman.
tapos sugarol, alak, kurap. Tingnan mo ang ating mga leaders ng ating bansa. Ang lalaki niyan magbigay doon sa tinatawag nating relihiyon. Maging sa mga iglesia. But they are corrupt. They love religion. They do not love Jesus. Amen? But today, glory to God, the Word of God will allow us to understand. Papayagan tayo ng Diyos na atin pong maintindihan that we are not a victims, but we are the victors. Say this word, I am not a victim. Lakasan mo naman, para naman wala tayong kain. Ano? Ako nga walang almusal kasi nasanay na ako na hindi nag-aalmusal before I speak the Word of God. Pero alam ko kayo nag-almusal, ano? No, sinong nag-almusal dito ng longganisa, ng daing, ng bacon, yung mga may pira-pira, bacon. No. Tapos sampurado. No, sampurado. No. Mahilig tayo sa sampurado. Sinong nag-almusal dito ng danggit? Yung masasarap na almusal. O kaya ng yung matamis-tamis hindi, yung isa pa na parang pag niluto mo ay tosino. Wow, nagugutom tuloy tayong lahat. Ano ba yung Bishop? Almusal mo naman yung pinag-uusapan natin. No, I'm just reminding you that when we come to the Lord, you must be a soldier. Because we are a soldier. Amen? The Bible said you are a soldier of God. So I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of His Christ. The power of His Christ. And for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Biro mo, araw at gabi, kinakasuhan ka pala doon sa langit. Can you imagine kung hindi tinapon si Satan mula doon sa langit araw at gabi, may kaso ka? Who accused you before the throne of God day and night? Verse 11, and they overcame him by the blood of the Lamb. They overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. So testimony is so important. The word of their testimony, and they loved not their life unto the death. Verse 12, therefore rejoice ye heavens, and ye that dwell in them. Tagalangit ka ba? Tagalangit ka? Amen? Hallelujah. And those who dwell in them, woe to the inhabitants of the earth. Woe to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Jesus, the Lord knows the condition of this world. Kaya nga, ang kanyang mga salita, kagaya ng mensahe nung nakaraang linggo, we are pilgrims and we are strangers. Do not think that you are in this world. You must to exercise. Kailangan mong i-exercise. Hindi ako taga-sanglibutan. Kasi kung hindi mo ma-exercise yun, then you are still in this world and you are a victim of Satan, because it is written, woe to this earth, to the inhabitant of the earth. Woe to the inhabitant of the earth.
Sapagkat narito si Satanas. Satan is in this earth with a great wrath. Ano po yung great wrath? Sobrang galit. Why? Because naitapon siya. Wala na siyang time. He has no more access to the kingdom of God. But God has given that access, hallelujah, to you and me. Wala na siyang connection. Ang connection na yun na nawala sa kanya ay ibinigay sa iyo at sa akin. Upang ikaw ay magkaroon ng dakilang koneksyon sa Diyos. Upang hindi ka tawaging taga-mundo, kundi taga-langit. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos. God wants us to exercise our thought and our emotion, not to walk and live in this world while living in this world. Dapat ma-exercise natin sa puso't isipan natin na kahit ikaw ay nakapatong pa dito sa lupa, exercise your faith that you are not walking in this world but walking in the Word of God. That's why the Bible reveals that you must walk according to the Word of God. Amen? Why? Bakit po kailangang mangyayari ito? Because if you are still in this world, you are a victim. Satan rule this world. That's why you can hear war. People living in this world are all victims of sin. All the people are being slaves of the power of the air. The rulers of darkness in this age and are victims of wickedness and principalities in high places. Ano po yung high places? Yung atmosphere. Yung sa kaulapan. Yan yung teritoryo ni Satanas mula sa lupa hanggang dyan sa atmosphere. But, hallelujah, God rules in heavens of heaven. Doon nagmula si Lucifer. Once the name of Satan is Lucifer, a beautiful name. One of the most beautiful name in heaven, Lucifer. But when he has pride, nung dumating, when pride ay naisilang sa kanyang isipan at sa kanyang puso, itinapon siya ng Diyos because of pride. So beware of pride. Pride can destroy, pride can put division, pride can destroy relationship. Amen. So that's why there are killing, there are people destroying people. Kasi nung nakaranas niya na siniraan ka, people destroying people. Amen. Broken family. We are victims. Sabotage, sinasabotahe ka. Negosyo mo, sinasabotahe ka. Mayroong nagsasabotage. Then corruption, gambling, destroying the life of people. Gambling, sugal, drug addiction, backbiting, backsliding, sickness and disease. Hallelujah, poverty. Greediness, covetousness, and undisciplined people. Kaya tingnan mo, mga bata, undisciplined sila, no? Okay lang yung mga bata na hindi pa na-disiplina, pero ang problema, ang malaking problema, yung malalaki na, yung mga nanay, mga tatay na, mga teenager na, undisciplined pa rin. Why? Because we are victims of the spirit of this world. Mga broken family, broken relationship. And Isaiah chapter 60 verse 2, for behold, the darkness shall cover the earth. Sapagkat masdan ninyo ang mundo ay natatakpan ng kadiliman at napakatinding dilim
ang buhay ng mga tao. Madilim ang buhay ng mga tao. Kaya nakita nyo, may digmaan, may kawatan, kahit na lalo na sa pagtaas ng bilihin, ang mga tao dahil sa poverty, dahil sa isipan ng poverty, hallelujah, nang-hold up, pumapatay para lang makakain, and they are victims. Victims. These are the very condition of the life in this world. Ito ang kalagayan sa mundo. So do not count yourselves living in this world while staying in this world. Huwag mong isipin na taga-mundo ka habang nakatira ka sa mundong ito. Ang payo sa atin, isipin mo, taga-langit ka. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos. Because the moment you receive Jesus, you receive relationship. Tinanggap mo ang Panginoon at ngayon ay anak ka na ng Diyos. At ang DNA mo, dapat alam mo. Di ba kapag anak ka ng tatay mo, ang DNA mo sa tatay mo. Amen. Ang DNA mo, ang blood mo, kung ang tatay mo, ang blood niya ay type A ka din. Kung type B ang bloodline ng iyong pamilya, type B ka rin. But look at this, brothers and sisters in the Lord. They overcome the evil by the blood of Jesus. They overcame the devil which rules in this world. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo, sabihin po natin, I have the blood of Jesus. I have the blood of Jesus. Glory to God. So the moment you become a child of God, your DNA, spiritual DNA, is the blood of Jesus. It is by faith. Kaya nga, anak ka na ng Diyos. At kung anak ka ng Diyos, hallelujah, you have the spirit of the victory. Mayroon kang espiritu ng mananagumpay. Mapagtagumpayan mo ang pagkakaalipin sa mundong ito. Now, ano ba ang mga bagay na dapat makita natin na malalaman mo, paano ko ba malaman na biktima ko? O ako ay malaya? If I am in the presence of the Lord, a victor, not a victim, dapat pong makita mo ito sa buhay mo, kapatid. One of the spirit of Satan living in this world, isa sa espiritu ni Satanas na umaalipin sa napakaraming mga tao, na kahit ang mayaman ay alipin pa rin dito. One of the spirit of Satan, di ba sabi doon sa binasa natin kanina, woe to the inhabitant of the earth, where Satan with great wrath come into this world. And he knows that his time is short. Alam ni Satanas, pero ikaw hindi mo alam. Alam ni Satan na maigsi na lang ang kanyang panahong ilalagi sa mundong ito. Maigsi na lang ang kanyang roles, maigsi na lang ang time niya. Pero ang mga believers, hindi pa rin maniwala na si Jesus ay paparating na. Ganon pa rin ang uri ng buhay natin. Hindi pa rin tayo lubusang nakapagbabago. Amen? But today, I believe there is power to break every chain. Amen! Do you excited? Now fasten your seatbelt. Hallelujah. And do not allow the noise of the outside to disturb you. Jesus wants you to understand. Amen. Kailangan mong maintindihan ito at maintindihan natin. Number one, the spirit who victimized the people, the rich and the poor.
the famous and the ordinary, the evil of poverty. Espiritu ng kahirapan, poverty, is greater than poor. Ang espiritu ng kahirapan, hindi ibig sabihin mahirap ka, mayroon ka nito. Ang espiritu ng kahirapan ay takot siya sa kahirapan. Kaya naman, kahit marami siyang pera, may corruption pa rin. Why? Because his mind is a victim of poverty. The one who holds millions of peso and cannot give to his brother has a spirit of poverty. Kasi ang iniisip niya, baka pag ibigay ko to, mahihirapan ako. The spirit of poverty ay hindi mahirap ka o hindi mayaman ka, ay libre ka na sa ganitong uri ng victimize, na nagbibictimize ng kaisipan ng puso ng tao. Kaya nagnanakaw ang tao because the spirit of poverty ay nagtutulak sa kanyang gumawa ng masama. At ang espiritu ng poverty ay nagtutulak sa isang taong matuto siya na hindi siya kontento sa kayamanan na kanyang nakamtan sa mundo ito. Kaya tuloy-tuloy siyang gumagawa, nagpo-produce siya ng pera sapagkat victim siya ng poverty in the mind. Kaya nahirapan siyang kumilos, minsan hindi niya kayang magbigay doon sa kanyang kapwa. Hirap na hirap siyang magbitaw ng tulong sa kapwa niya because the spirit of poverty victimized the spirit of the mind. Kaya nga ang sabi ng Diyos, God loves the cheerful. Yung cheerful giver, tuwang-tuwa siya. Lagi siyang tuwa. Hindi siya namimili kung sinong bibigyan niya. Kaya cheerful siya. Basta't napusuan kanyang magbigay, magbigay siya. Bahala ka kung anong gawin mo dyan. Pambili mo ng bahala ka. Basta nagbigay ako, masaya ako. Cheerful. Amen? Di ba, Sister Ina? Cheerful. Bibigay ko itong alkansya ko doon sa Meron mo alkansya, ibibigay? O sino nakagawa niyan? Yung cheerful. Glory to God. Hindi ko na i-mention ang kanyang pangalan. But God knows her. Babae po ito. Cheerful. Di ba, Sister Marivic, Pag nagbigay ka sa anak mo, cheerful ka ba o may dalang, ayusin mo yan ito, bigyan mo. Ingatan mo, tiparin mo yan. Pag gano'n, hindi ka cheerful. May kasamang kondisyon. Tapos ang turo natin dito, minsan, unconditional love. Pero nagbigay ka naman, may condition naman. Amen. If my teaching is unconditional, then I will give without condition. Amen. Gamitin mo yan. Wala akong pakialam, basta gamitin mo. Walang kondisyon. Sister Vivian, Sister Vivian, pag nagpagamit ng sasakyan, walang sinasabi, punuin mo ng gas pagbalik ha. Walang ganon. Basta, gamitin nyo. Amen. Unconditional love. You must to understand, if your love is unconditional, then when you give, do not show any condition. Amen. But sometimes, nagbigay ka ng condition, sa puso mo pa lang may condition na. Then you are against that. Your teaching. Amen. But if my teaching is conditional, then I will give with a condition. Pag bumait ka sa akin, bibigyan kita. Sige, magpakabait ka, bibigyan kita. Amen. Ganon ba si Lord? Hindi. Palapakan natin ang ating Diyos. So poverty is the number one spirit that victimized the people. The rich and the poor have the same chain. Ito yung tanikala na dapat mawala sa iyo. At kapag naintindihan mo ito, pagdating mo sa bahay, pag-uwi mo, Lord, unchain me.
ko, putulin mo na itong tanika lang ito na gumagapo sa aking isipan. Kaya hindi ako magiging cheerful giver, but masungit na giver. Hello, palapakan po natin ng ating Diyos. Alam niyo po, kahit gaano ka kahirap, kung hindi ka biktima ng spirit of poverty, hindi mo magawang magnakaw. Alam niyo po, kung ikaw ay hindi biktima ng espiritu ni Satanas ng poverty, sapagkat when God thrown him out from heaven, the spirit of poverty ay daladala niya. Kasi yung spirit of poverty will bring bitterness, anxiety, stress. Kasi yun yung umiiral sa isipan niya. Kahit maraming kayamanan si Satanas, sapagkat ang mundong ito ay sa kanya. Ang daming kayamanan dito. Pero mayroon pa rin siyang bitterness sapagkat ang espiritu ng poverty umiiral sa kanya. Kaya kahit gaano kayaman ang isang tao, kahit gaano kalaki ng sweldo niya, hindi pa rin niya makuha maging giver siya because the spirit of poverty tortured his mind. Baka naman ako ang mahirapan kapag... Amen. Yun ang naiisip ng poverty mind. Pero kahit mahirap ka at nagbibigay ka, masaya ka, glory to God, hindi ka nag-iisip. Ang isip mo, pag nagbigay ako, bibigyan ako ng Diyos. That's unpoverty spirit. Amen. Kaya yung mga nagbibigay na ang isipan, ibabalik ng Diyos to, glory to God, more than I give. Yan yung espiritu ng unpoverty. Walang poverty sa isipan. At natutuwa ako na marami sa inyong ganyan dito. Amen? Palapakan po natin ng ating Diyos. Sabihin po natin, wala na dito yan. Isigaw nyo. Tinan mo, ayaw niyong isigaw kasi baka kayo yun. Sabihin nyo, wala dito yan. Amen. Praise God. Palapakan po natin ng ating Diyos. Ngayon, unti-unti mong malimnawan na kapag ikaw pala ay nagbigay at sinasabi mo, the Lord will return. The Lord shall supply all my needs. Glory to God. Ikaw yung hindi biktima. You are not a victim of a spirit of poverty. Every time you give, and your mindset will say, the Lord will give me more than I give. The Lord is my great provider. The Lord will perform His promise to me. Because the moment you give, the more God supply all your needs. Amen? Palapakan po natin ng ating Diyos. That's why God commanded us to be a cheerful giver. Number 2, greediness. Ang poverty pala sa Ilocano, kinapanglaw. Amen? Mas lalo niyo bang naintindihan, mga Ilocano? Kinapanglaw. Kahirapan. At kailangan mawala sa isipan mo yan sapagkat napakahirap umasenso kung ganito ang buhay mo. Ang hirap. Tanikala yan. Lagi kang hihilahin yan. Number 2, greediness. Kinagurang agkurang. Greediness. Ha? Tama? Agkurang. Kinagurang. Ano ba yon? Hindi nyo naintindihan? Ha? Yung agkurang. Agkulang. Bakit parang waray? Gurang. Okay, excuse me. Kasi yun ang binigay na sa dictionary. Isinulat ko naman. Sabi ko, give me an Ilocano version of greediness. Yung kadamutan. Amen. Ay, naimot. Oo, naimot. Kaimutan. Kaimutan. O sabihin po natin, I rebuke the spirit of kaimutan. I welcome the spirit of giving. Palapakan po natin ang ating Diyos. Amen. So the moment you have greediness, you are victim. The spirit of greediness. The fruit
of poverty is greediness. Kaya yung kadamutan ay hindi sa Diyos. Yan ay bumibiktima ng mga tao. Kaya naman maraming mga relationship na nawasak because of greediness. Laging kumakamkam. Laging pakamkam. Sakim. Laging pakamkam. Laging nanlalamang. Laging para sa kanya at hindi para sa kapwa niya. Agom. Agom. Beware ti agom. Beware ti kaaguman. Amen. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos. Kaya kung mayroon kang greediness, ibig sabihin, biktima ka pa. Even you are a worshiper of God, but still you are a victim. Kapag mayroon ka pang ganitong uri ng iyong nararamdaman sa puso mo. But, hallelujah, God has the power. God is always have a power to take it out because Jesus doesn't want you to be a victim, but a victor. Amen? Palapakan po natin minsan pa ang ating Diyos. Then, covetousness. Covetousness. Yung pangaangkin ng hindi sa atin. Dumaan lang yung manok, katay na. Hindi naman sa kanya. Sino nakaranas ng ganito? Covetousness. Oo, pag nag-over the bakod yung mangga, wala na, putol agad. Trespassing. Sasabihin, trespassing yan kasi nandito. But, in the sight of God, it is covetousness. Hindi naman ikaw ang nagtanim. Masama bang magpaalam? Kapitbahay! Paano to? Nandito na yung mangga mo. Pag sinabi ng kapitbahay, sayo na! It is not covetousness. Pero, kasi lumagpas na, taga agad. Covetousness, in the eyes of God, it is not right. Because God is righteous. Amen? God is always in His throne of righteousness. Beware of covetousness. If you have this kind of spirit, if you have this kind of mind, and thought, and heart, allow God to break it. Kailangang mawala ito. Kasi gusto ng Diyos na wala kang ganitong espiritu. Number 4, maliciousness. Maliciousness. Ewan ko kung tama itong binigay sa akin ng dictionary ng Ilocano. Kinadakis ti puso. Tama? Kinadakis ti puso. Sa puso. Pinagaramid iti dakis. Tama? Ewan ko, bahala na. Maliciousness. Yung napaka-malisyoso mo. Kaya hindi mo magagawa ang salita ng Diyos. Kasi malisyoso. Malisyoso pag nakita mo na, halimbawa si Sister Baby, may kausap na hindi mo kilala, na hindi taga-paras, nakatayo sila dyan at kausap. Nagbigay ka na kaagad ng, ko si Sister Baby. No. Mga isip na hindi maganda. Naku, si Sister Maris, nag-jogging-jogging na, siguro. No. Sister Maris, ano? Palagay ko, may narinig ka ng ganyan. No. Kasi lalo na, hindi naman na nakita na Sister Maris noon ay nag-jogging-jogging. At ngayon, nag-jogging-jogging na. Yan. Di ba? Maliciousness is not from God. It victimizes you. Yun yung mga bumiktima. Bumibiktima sa isipan ng tao. And God doesn't want you to stay in the spirit of victims, a victim. God wants you to be a victors. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos. That's why God revealed this to us because we are children. He loves us. Mahal na mahal niya tayo.
At ang pagmamahal ng Diyos ay gusto niyang iparamdam sa atin na tayo, upang tayo ay hindi manatili sa espiritu ng pagiging biktima ng espiritu ng mundong ito. The number 5, blindedness. Pagkabulag, hindi physical, not physical, but blindedness in the spirit. Hindi mo laging makita kapag may problema ka, hindi mo laging makita yung pangako ng Diyos. Ang nakikita mo, yung problema na nasa harap mo. Yung trouble na nakikita mo at nararamdaman mo. Yun ang madalas mong makita, yun ang madalas mong mararamdaman, at hindi mo tuloy makita yung pangako ng Diyos na may pangako siya na hindi ka iiwanan, ni hindi ka pababayaan. Whatever circumstances, whatever problems that this world brings into your life and your family, there is always the solution, and the number one and the powerful solution is Jesus. Come to Jesus, and He will release you from that kinds of troubles. Palapakan po natin ang ating Diyos. Father, we thank you and we bless your name because you are the great solution of every family problems, relationship problems. Jesus is the power to solve any problems. Hindi siya nangakong walang problema, but He promised a solution. Hindi siya nangakong wala ng poverty, but He promised freedom from poverty. Hindi niya sinabing, pagdating ko, aalisin ko yung mga greediness nyo, ng covetousness nyo, ng maliciousness nyo, pero bibigyan ko kayo ng kalayaan para dyan. Glory to God. And then, ito madalas, laziness. Katamaran. Kaya maraming dukha dahil tamad. Hindi dahil hindi dahil pinapabayaan siya ng Diyos. No. Even the Word of God says, wag niyong pakainin ang taong tamad. God also against the spirit of laziness. Amen? Galit din ng Diyos sa mga tamad. Kaya sabi niya, inuutos niya, huwag ninyong pakainin ang taong tamad. Ang problema sa bahay natin, paano kung anak mo yung tamad? Ewan ko lang kung matiis mo, Sister Linda. Lalo na pag mahal na mahal mo yung apo mo. Ano? Alam, may mahal kang apo. Paborito mong apo. Utusan mo, ikaw na lang. Yan. Diba, Sister Nicole? Pag paborito mo yung anak mo, nak, pakihugas naman yung kinainan natin kasi medyo masama ang pakiramdam ko. Mamaya, nanay. Mamaya, nanay. Na kanina ko pa sinabi sa lumipas ang isang araw, mamaya, nanay. Hanggang sa wala nang ibang gagawa, kundi ikaw ang nag-utos. Yan. Sinong nakaranas yung nakarelay mga nanay? Ayan. Sino naman mga anak na parang ganun? Walang umamin. Amen. Amen. Praise God. Laziness is not a nature of man. Laziness is not a nature of man because the first people in this world is so generous. Masipag sila. Hard labor sila, hard worker sila. Yung mga tao na nag-develop ng mundong ito, na binigyan ng Diyos ng kamay, ng mga paa. Wala pang lumpo noon. Ngayon lang lumabas ang mga lumpo. Dahil sa katamaran. Dahil sa bunga ng mga pinapanood, lumabas yung mga ganyan, but wala pong record sa Genesis na may taong lumpo. Kumpleto po palagi doon. Hallelujah. And they are so hard-working people. Masisipag sila. Kaya bawat isa sa kanila may mga lupain. Magaan pa naman kasi ang mga lupa noon. Basta't makita mo, wala nang titulo-titulo. Basta't gawin mo, sayo na. Sabi nga ng Diyos kay Abraham, ano mang makita mo, Abraham, sa palibot mo, sayo yan. Biro mo lahat ng makita mo, ang lawak kaya.
Kaya napakalapad po ng lupain ni Abraham nung sa kanyang panahon. Pero ngayon, nagkaroon ng greediness, kaya yung greediness, yung covetousness, nagkaroon. Dumating ang kaalaman ng tao, gumawa ng sulat. Akin to. Nakita nung isa, paano mo ginawa yan? Ito, nilagyan ko ng akin to. Ayan, akin na to. Lalagyan ng bakod, akin to. Gumaya din yung isa, ay ganun pala, akin na rin to. O nagkasunod-sunod hanggang ginawang titulo. Ganyan ang espiritu ng greediness. Kaya mahirap magbigay kasi dumating yung espiritu ng pagkakaalipin natin sa mga bagay sa mundong ito. Laziness, katamaran. Number 7, the last number, pagsisinungaling. Yung hindi mo kayang gawin yung sinasabi mo, you are still a victim. If you have this kind of attitude, you are not really free. You are a victim of a lying spirit. Amen? So beware of pagsisinungaling sapagkat tanda yan na ikaw ay biktima pa rin ng mundong ito. The spirit of the devil. But the good news is this. Kung mayroon man tayo nito, but the good news is this, the power of the blood of Jesus. You must to have faith this blood. Every drops of the blood of Jesus Christ on the cross of Calvary, bawat patak ng dugo ni Kristo magmula sa Gethsemane hanggang doon sa cross. Nung siya'y sinampal, pumatak ang dugo niya. Nung siya'y nananalangin, lumabas ang maraming dugo sa kanyang katawan. Every drops of the blood of Jesus Christ is your freedom and my freedom. We must to have a sure faith and believe that the blood of Jesus Christ releases me from, hallelujah, from the evil that victimized me in this world. The blood of Jesus. That's why we must to believe that the blood, your DNA, is the blood of Jesus. Not anymore the blood of your father, the blood of your mother, but the blood of Jesus Christ. Huwag mo nang isipin yung tatay mo. Isipin mo na yung tatay mo sa langit. Na ang kanyang dugo ay nananalaytay ngayon sa iyo. At kapag magawa mo yun sa iyong pananampalataya at honoring na lang yung magulang natin, ino-honored mo na lang yung magulang natin, nire-respeto mo na lang sila para hindi sila ma-offend. But remember that your blood is not any longer the blood of man, the blood of the Lamb of God. Palapakan po natin ang ating Diyos. Why? Bakit po kailangan isipin mo ito at panapalatayanan mo ito? Because when you cannot believe the blood of Jesus Christ, you are still in the spirit of a victim. Look at the verse. And they overcame him. Sino yung him dito? A little maliit na him. Si Satanas. The evil spirit. And they overcame him by the blood of the Lamb and the word of their testimony. The blood with the testimony. What is your testimony when you speak the blood of Jesus? What is your testimony? Your testimony is this: I believe that Jesus died for me. And He shed His blood to wash away all my sin. That is your first testimony. Not your personal testimony. Although we have a personal testimony. Ginawa ako ng Diyos na ganito. Hallelujah. But your first testimony is witnessing Christ. He died for me. He died for you. He shed His blood. Glory to God. And by His blood, I am free. Amen. I am free from sickness. I am free from spirit of death. I am free because Jesus set me free. You are not free because you believe, but you are free because Jesus set you free. And you have faith with that word. Hallelujah!
You can walk in this world, pwede kang maglakad sa mundong ito na sasabihin mo, I am free. Because Jesus said, I am free. I am not free because I'm just believing Him. No. Malaya ako sapagkat sinabi niya, malaya ako. Anak niya ako sapagkat sinabi niya, anak niya ako. Amen. Sapagkat siya ang nagsabing pinalaya ka, hinugasan ka ng banal niyang dugo, at ikaw ay malayang malaya na sa lahat ng espiritong umiiral sa tao. Kaya hindi mo magawang magnakaw, hindi mo magawang magsinungaling, because you are not a victim, but you are a victors. Amen? Palapakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah, glory to God. Revelation chapter 1 verse 5. Open your Bible in the book of Revelation chapter 1 verse 5. We are now in the book of Revelation. Hallelujah. Are you not happy na ang pinag-usapan natin ngayon ay nasa aklat ng kapahayagan ng buhay, and from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth, unto Him that loved us and washed us from our sins in His own blood. Ikaw at ako, hindi tayo nahugasan dahil sa ating mga relihiyon, dahil debutante ka sa relihiyon mo. Alam niyo po, ewan ko kung makakapantay kayo sa pagiging debutante ko when I was in my Catholic church. I am a Catholic. I was born a Catholic. Every Sunday, nasa Baklaran po kami. Yan. Minsan gusto ko nang gumaya doon sa nakikita kong nakaluhod, papunta doon sa altar. Parang naiga niyo akong gayahin. Baka naman maputol ang sumpa ko sa kahirapan dito. Pero doon po kami sa mga madalas akong magsindi ng kandila doon sa maraming kandila na may mga susing ganon. O naglagay rin kami ng susi doon. Kasi pag naglagay ka ng susi doon, ay mabuksan ang kayamanan ng langit. Pero ilang taon kong ginawa yun, Sister Linda, Sister Nicole, Sister Vivian, wala namang nabuksan. Walang nabuksan. Lalo akong nagiging masama. Sabi ko, bakit alipin ako sa sugal? Bakit alipin ako sa tuwing sweldo namin, 15 and katapusan, napupunta kami sa Pasay. Sinong nakakaalam sa Pasay? No, hindi nyo alam, taga rito kayo eh. No. Ang Pasay po, yung Pasay Rotonda at Libirisa, yan po yung teritoryo ng mga kabaret. Yan. And because I am a victim, pag sweldo, Sister Vivian, nandoon na kami. You're a victim, wala kang magawa. Isang yaya lang ng kasweldo namin, Sister Ami, isang banggit lang ng mag-aya, tayo sa ating teritoryo. Punta na kagad. Tapos yung 7,000 ko na sweldo, pag uwi, 3,000 na lang. Ang laki nang nawala. Mangungutang na naman kami. Hindi kapos eh. No, that's a life of a victim. Biktima ka palagi. Glory to God. But praise God, the Lord saved me from that kind of life. And I become a preacher because He saved me. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos. And then in 1 John chapter 1 verse 7, look at this. In 1 John verse 1. 1 John chapter 1 verse 7, it is written, glory to God, in 1 John chapter 1 verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one another with the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. The blood of Jesus Christ is so essential for your faith. May panampalataya ka, mas lalo kang manampalataya sa dugo ni Kristo, hindi sa dugo ng manok at ng puting baboy. Ay, usong-uso yung pagka pumunta ka sa mga albularyo, hiningan ka ng dugo ng puting manok o dugo ng puting baboy.
Tapos yung manok, ipapalagay nila doon sa likod ng bahay. Kasi pag alis nyo, may ulam na sila. Libre ang ulam, dinaya ka lang sa dugo-dugo. Ang dugo po ng mga hayop, pwedeng kinakain ng mga tao. Kinakain ng mga tao. Pero sa atin po, bawal. Hindi po tayo pinapakain ng dugo ng mga hayop. Sapagkat ang dugo ng hayop ay nananalaytay dyan ang dumi. Dyan po yung dumi. Kaya sabi sa Acts chapter 15, kainin ninyo ang lahat ng nabibili nyo sa market. Sa market noon yun, 2,000 years. Hindi pa kasama doon ang mga palaka at mga salagubang at kung ano. Wala pang ganun noon. Nung sinabi sa Bible yon, hindi yung market natin ngayon. Sa market, nandun na yung palaka, naka-burlis na, naka-ganon na Amen? But wala pa yun nung sabihin sa Bible. Imagine this, that yung market nila noon, hindi kasama ang mga sawa, mga wala pa noon talagang malinis yung kanilang mga doon. Wala ding aso doon. Wala pa. Kasi bawal sa kanilang kumain doon. At sinabi doon sa aklat ng Acts chapter 15, huwag niyong kainin ang dugo ng hayop. Lalo na yung binigti. Kasi mapaparumi ka. Pag kinain mo yon, ang kasalanan mo is against the righteousness and the pureness of God. Amen? Kaya wag nating gayahin. Kung tayo man noon, nang hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, ay gustong-gusto natin yung ginataang dinuguan, nilagyan mo pa ng ceiling green, ng pula, no? Kung ano-anong inilagay mo, noon yon. Ngayon, makilala mo na si Jesus. Do not eat blood. Amen. Kaya mo nung makilala ko si Jesus, nireject ko na yon, yung pagkain ng dugo. Pero kung nasa inyo, but I commanded you, according to the word of God, do not eat the blood. Amen. Hallelujah. Sasabihin, paano yung dugo ng anak ko, sinipsip ko, nalunok ko? Pag may nasugat, nasugat, hindi naman hayop yung anak mo. At hindi mo naman sinadya yon, sinipsip mo lang dahil sa mayroon kasi tayong edukasyon na kailang mapalabas yung dugo. O minsan aksidente na nalunok mo. It's not sin. Ang hayop ang ayaw niyang ipakain sa atin. Hebrew chapter 9 verse 14. The book of Hebrew chapter 9 verse 14, glory to God. It is written in this wonderful book of Hebrew. Hallelujah. 9 verse 14. Pagtingnan po natin ang nakasulat dito upang makita natin what is the written word in the book of Hebrew chapter 9 verse 14. How much more shall the blood of Christ, who through eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Ang dugo ni Kristo ay walang kapintasan, walang dumi. Hindi kagaya ng dumi ng tao. Kontaminado. Ano ba yan? Kontaminado ang dugo ng hayop at ang dugo ng tao ay kontaminado because of sin. But the blood of Jesus Christ is so precious, so holy. That's why when you apply the blood of Jesus Christ, hallelujah, it will always sustain holiness in your spirit. It will always sustain holiness in your thought, in your mind, in your heart. When you speak the blood of Jesus Christ, all your sin has been always washed away when you speak the blood of Jesus Christ. Because the precious blood of Jesus Christ has no contamination. Pure blood of the Lamb. Hallelujah. Kaya mga iniibig ko sa Diyos, believe in the blood. Every time you pray, do not forget to speak the blood of Jesus Christ. Every time you come, hallelujah, in the presence of the Lord. Therefore, Jesus came into this world to offer salvation and victory over all the power of darkness, the rulers of wickedness in high places, in Ephesians chapter 6 verse 10 to 18.
Kaya in-offer yun, nakasulat doon. How to overcome the works of darkness in this world. God has given us authority and power to overcome sin upang ikaw ay lumalakad na sa kalayaan. You are free indeed. You are not a victims, but you are a victors. Say this word, I am not a victims. I am not a victims. I am not a victims, but I am a victors. Say it the Lord. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos. Isaiah chapter 54 verse 17, no weapon forms against you shall prosper. No weapon that is formed against they shall prosper. Walang sandata na laban sa iyo, na inihanda laban sa iyo na magtatagumpay. At lahat ng mga dila na nagsasalita laban sa iyo, na kinikritics ka, try to destroy your integrity, trying to destroy, hallelujah, the standard of your life, believing in the Lord. Huwag kang matakot dyan. Kahit magsumpa pa sila sa iyo, babalik lang sa kanila ang binibitawan nilang salita laban sa iyo, sapagkat ikaw ay malayang Kristiyano. Palapakan natin ang ating Diyos. And every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt have the power to condemn. This is the heritage. Look at this. This is the heritage. Ito ang mana mo. Hindi lang kayamanan na literal ang mamanahin natin sa Diyos, kundi kapangyarihan ang sino mang magsalita laban sa inyo na masumampalataya at tagasunod ng Panginoon, asahan mo, babalik sa kanila yon. Hindi mo na kailangan sasabihin, babalik sa'yo yan. Pakinggan mo lang, it will bounce unto them. At makikita mo isang araw na tutrouble sila, nagkakaproblema sila. Why? Because the moment they speak evil against you, it shall be bound unto them. But you must to silence. Do not speak evil against them. Because the Lord is your protector. The Lord is your shield. The Lord is your protector and Savior. Palapakan po natin ang ating Diyos. This is the heritage of the servants of the Lord. We are all servants. A servant to listen to the word of God, a servant to love God, a servant to do the will of God. Hallelujah. Tayo po ay mga naglilingkod sa Diyos sa magitan ng pagsamba. Ang iyong pagpunta dito sa simbahan ay paglilingkod mo sa Diyos. Lalo na kapag pumunta ka rito with all your heart and glory to God. Praise the name of the Lord sa buhay ni Sister Amelia. At natutuwa ako nung nakita yung husband niya. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos. Thank you, my beloved brother, na ikaw ay pinaunlakan yung aya ng iyong minamahal. Amen? At dito ko nakita, totoong mahal mo talaga yan. Yan, praise God. Amen? Sapagkat kung minsan mga yayaan natin, punta tayo sa ganito, punta tayo, siyempre kasama yan. Pero kung minsan, sa simbahan, ang hirap isama. Sa mga fellowship, ang hirap isama. But praise God, thank you sa buhay mo, brother. Nakita ka namin dito. No, ang gwapo pala ng mister mo, Sister Ami. Oh, talagang parang Arabo, Parang Arabo. Amen. Glory to God. Hallelujah. So, no weapon forms. This is your heritage. Every time na may magsalita, lalaban sa iyo na parang masakit sa pakinggan, sa parinig mo. But take your silence. And then when you come home, pray to God. Lord, nakarinig ako ng masamang salita laban sa akin. And I give it to you. Because the Lord says, give me your heavenly loads. Ibigay mo sa akin yung nararamdaman mo. At siya na ang bahala sa mga taong lumapastangan sa ating lahat. Amen? Let us all stand in the presence of the Lord. Lord, thank you for the message. So brothers and sisters in the Lord, poverty is not literal, but the spirit who holds the mind and the thought of man. Umiiral yan sa mga